Gawin tayo itong Sony 43 inches yata ito. So ang problema niyan ay ganyan lang siya, no? Blue, white, violet, tapos guhit-guhit, tapos white. So yun yung problema ng display niya ngayon. So try natin kung magagawa natin yung ganitong problema. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Buksan natin yung unit. Ito yung model, Sony 43W800C. Ito yung kanyang mainboard. Tapos mayroon pa doon isang maliit na board para naman sa backlight niya, saka sa input ng supply natin. So itong unit na to, mayroon itong T-con board dito sa ilalim. Kaya gagawin natin, bubuksan pa natin yung pinakailalim nito. Tapos actual muna natin siyang palitan ng ibang T-con. Titingnan natin kung buo pa yung ating LCD. Okay, so bali yan yung kanyang T-con. Gagawin natin, magka-actual tayo ng palit ng T-con pag ang problema niya ay ganong klase, nakakaroon ng bar lines or vertical bar lines na iba-iba ang kulay. So try natin palitan to. Titingnan natin kung ito lang ba ang sira or talagang sira na yung pinaka LCD nito. Okay, so napapansin ko rito kung ito ay hindi pa nagawa, hindi pa to nabuksan. Pero yung pinaka IC dito ay mapapansin natin parang na-repair na, no? Parang ininang na. Pero yung memory nito, dalawa, hindi pa nagalaw. Yan. Itong isa lang ang nagalaw. Tapos itong isa hindi nagalaw. Okay. Parang kalawang, no? Umido. Okay. Try natin, tingnan. Okay, so mayroon tayo T-con dito. Yung isa kasi nito naibenta ko na, pero ito kasi ni-repair lang natin ito. So yung isa na bago na binili ko, binenta ko rin. Kasi nagawa pa natin tong isa. Okay, so try natin ito, i-testing kung may pagbabago siya, no? Okay, so dahil hindi yung original yung T-con ang nakakabit, nagpo-protect siya, no? Ayaw magtuloy. Yan, no? Nagbi-blink siya. Okay, so negative. Okay, so gagawin natin ay lilinisin muna natin yung ribbon nito, magkabilaan. Saka natin i-try ulit. Yung mga ganito kasi minsan may protect ito pag hindi match yung program ng top board natin doon sa original niyang top board or T-con. Nagbi-blink ito, magpo-protect. So may ginagawa naman tayo dyan minsan pino-force natin na paganahin para hindi siya mag-protect. Mayroon namang ginagawa dito na nilalagyan ng blocking yung 13 pin dito, hindi sa BCC input, dito sa kabila. Kung dito yung BCC nya, dito kayo sa kabila mag-blocking 13 pin. Yung pa-block nyo yung 13 pin dito para mawala yung protect nya. So ito kasi yung BCC natin, yung supply natin 12 volts. Yan. Mayroon namang force mo siya dito sa pinaka T-con, pero mas mahirap yon kasi dapat pag nag-input ka noon ng socket, eksakto, kasi pag nagtabingi, maaring magkaroon ng problema, no? So mas ma-safe pa rin yung 13 pin dito, iba-block nyo pag nag-test kayo ng ibang T-con. Okay, so linisin muna natin yung ribbon nito kung gagana siya. Mali, pero nag-ilaw na yung ayan, umilaw na siya. Okay, hindi siya nag-protect, ano? So ibig sabihin yan, pwede siya, pero naglagay tayo ng 13 pin dito, pinlock natin. Check lang natin yung display nito kung magno-normal, ano? Okay, so nagkaroon siya ng display. Yan, kaya lang mapapansin natin pula yung display niya. So maaring may loss yung signal natin na nanggagaling sa mainboard papunta sa T-con. Pwede ding
may problema na yung mga maliliit na parts doon, yung walo yung paa na parang resistor, pwede din yun ang may problema. So try lang din natin kung makuha natin, ugain muna natin yung ribbon, galaw-galawin, titingnan natin kung mag-clear yung display nito. Pero nag full screen na siya, no? Ibig sabihin maaring buo pa yung ating panel. Ang naging sira lang niya ay yung T-con. Okay, so yan, no? Makikita nyo dyan yung hindi maayos yung display niya, no? Parang mapping. Yan. Pero nagka-display na siya. So ibig sabihin nito, problema nito T-con lang. So pag napalitan ng T-con to, maaring mag-good na to. Saka yung problema nito sa mapping, maaring mga resistor niya ay nag-open na yung ibang circuito. Okay. Nalitan natin siya ng mainboard. Yun. So makikita nyo okay na yung picture niya, no? Clear na yung picture nito. Try natin sa AB. Audio video component. Try natin sa component. Wali. Ayun, meron na nga siya. Audio video. Ito. Wali. Itong component niya. Yan. So mapapansin nyo, normal na yung display niya, no? Okay. Okay yung glass natin. Ang problema sa kanya, mainboard sa T-con ang papalitan dito para maging maayos yung kulay ulit nito. Yun, no? Okay. So yung mainboard natin ay ito. Yan. Itong yan, no? Okay yung picture. Yan, normal. So try ulit natin ikabit yung mainboard niya. Yan. Try ulit natin ikabit itong mainboard niya. Titingnan natin kung ganyan ulit yung picture niya. Pero bago yan, susukatan ulit natin yung supply doon, yung tinuturo ko kanina na mababa masyado yung supply niya. Okay, so ito kanina yon, yung mababa ang supply, itong dalawa, ano. So susukatan natin to kung ilan yung supply na pumapasok dito. So mayroon tayong supply na nakuha na 0.095, ano. So mababa din pala. Tapos yung isa dito, yan, 0.095 din. Tapos yung katabi niya rito ay 1.2. Tapos ito 1.3. Okay. Tapos lahat yan may supply na 1.2, 1.2, 1.1, 1.3, 1.1, 1.3, 1.1, 1.3. So ito 1.3, 1.1, 1.3, 1.1, 1.3, 1.2, 1.2, 1.2, 1.3, 1.2. So ito kanina ay mababa din ang sukat natin doon. So dito nasusukat natin ay 0.1, 0.107. Tapos yung katabi niya ganun din, 0.1 or 0.096 or 0.1. So ganun din ang nasusukat natin. So yung signal na pumapasok dito saka yung dito, parehas sila ng baba, ano? Yun, no? 0.089. 0.086. So yan ang supply na lumalabas dyan. Saka makikita nyo yung display niya ay nag-normal, ano? Umayos yung kulay ng display niya. Yan. So mapapansin nyo yung board natin ay medyo maitim dito.
Yung original kasi niyang board nito ay makinis pa yung white na yan. Yan, ha. Oh, diba? Okay yung display. So palitan natin ng board. Tingnan natin, balik natin yung dati niyang board. Okay, so ito na, bali binalik na natin yung original yung board na malinis na siya. Tapos ginawa natin, pinag-jumper na natin yung tinanggal natin doon. Yan, naka-jumper na yan. Okay. Tingnan natin yung display nito. Yun, no? Di ba? Pansin niyo. May gamo-gamo talaga yung mukha. Hindi talaga clear yung display niya. Okay. Pag tinanggalan mo yan ng signal, ang magiging picture niyan ay kulay red. Yan. Tinanggalan natin ng signal. Yan, no? Kita nyo ba? Red siya. So may problema din yung board niya, no? Talaga may problema yung board niya. Hindi kagaya nung board natin na sinalpak natin kanina na yon. Ay pag salpak natin okay na kaagad. So sukat ulit tayo ng supply dito. Titingnan natin kung parehas lang yung supply na lumalabas dito. Okay. So sukat ulit tayo dito. Itong dalawa, tingnan natin kung anong supply nito. So mayroon siyang 0.90, 91, 0.091. So parehas lang doon sa atin kaninang mainboard, ano? Ito, ganun din. 0.0, yan, 80, 82. So ganun lang naman. Ito, check natin. 1 volt, 1 volt, 1.3, 1 volt, 1.3, 1.1, 1.2, 1.2, 1.3, 1.1, 1.3, 1.1, 1.3, 1.1, 1.3, 1.1, 1.2, 1.2, 1.3, 1.1, 0.1. Yun, no? 0.97. So pari-parehas lang naman yung signal na lumalabas. Ito, parehas din, no? So parehas din yung signal na lumabas dun sa atin kanina. Pero nagtataka tayo pag itong board yung nakasalpak dito ay mapula yung picture. Hindi maganda yung picture na nilalabas niya. Pero okay naman lahat ng output. Pasok naman lahat yung output ng signal natin. Pero talagang mapula siya. Kulay red siya. Pero pag yung board natin nakasalpak dito ay maayos yung kulay, okay? So negative, sira din yung board, sira yung tikon, doble ang gastos nito, okay? Pull out lang natin yung tikon natin dito. Tapos sasarado na lang ulit natin to. Tanong muna natin yung may-ari kung papayag sa presyo kasi sa board pa lang ay nasa 2,000 na, no? Plus yung tikon niya 1,000, 3,000. Plus yung labor, mga 4 or 5K ang aabutin niya dito.